pagtutulungan ng bawat isa tungo sa tagumpay ng pangkalahatan ay maituturing na isang biyaya. Dito sa Oras, Southern Leyte, nabigyan ng panibagong pag-asa ang mga crab trapper na iligal na nanguhuli sa Oras River sa Eastern Samar dahil sa proyektong Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o LAWA at Binhi ng Department of Social Welfare and Development. Nagkaroon sila ng sarili nilang crab cages kung saan nila inaalagaan ang kanilang mga alimango bago hulihin. Nabigyan din sila ng mga binhi upang kanilang palaguin. Magandang araw sa inyong lahat. Panoorin natin ang tampok nating kwento ngayong araw, kung paano nila naisagawa ang proyekto at kung paano ito nakatulong sa kanila. Dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Halos 6 na oras din ang binilang namin bago narating ang bayan ng Oras. Bumaba kami sa may palengke at sa likod nito, maraming cottage kung saan pwede ka magpahinga, mag-isa ka man o kasama mo ang barkada. Low tide pa nang dumating kami sa barangay Paypayon. Patuloy pa kami naglakad bago namin narating ang crab farm. Naabutan namin ang crab trapper na sadya namin. Matyaga nila kaming hinintay. 75 benepisyaryo doon ang natulungan ng proyektong LAWA at Binhi, o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, simula pa noong Marso ng nakaraang taon. Dito po sa Project LAWA, which is this crab band, before po kasi is na-reach nila yung down part ng kanilang organization. But with the help po of the Project LAWA at Binhi, pinatatag at pinalakas ng Project LAWA at Binhi ang kanilang association. So in-enhance at in-expand po ng Project LAWA ang kanilang organizations. In fact, ma'am, ngayon po, napansin ko na may mga tanim na silang petchay. But then before, 2024, purely, solely is for LAWA lang talaga sila for crab. But then now, they initiated po na magkaroon din po ng Project Binhi through planting po ng mga vegetables. Nasa likod lang ng pampublikong pamilihan ang lugar na ito, kung saan inaalagaan ng mga benepisyaryo ang kanilang mga alimango at syempre ang kanilang gulayan. Nakakatulong sa bawat pamilya, sa mga membro namin, nakakatulong ang Project LAWA. Kasi dito pa lang pag tatanim namin, dito na kami kukuha ng gulayin, tapos bibenta namin. Dito naman makakaano kami ng alimango, isda. Ang tulong sa amin ng LAWA at Binhi, pang araw-araw na panggastos, dyan na rin kukuha ng pananim. Kasi kikitain nila, kikitain ng membro, sa kanila naman po. At dahil low tide, tinanong ko kung kahit tuyo ang lupa ay nakakahuli sila agad ng alimango. Opo, ma'am. Ngayon, yung maliliit nandyan, yung malalaki na sa loob. 18 araw pa aniya bago sila mag-harvest nito. Ilan nga po, 18 days po bago Opo, ma'am. kayo mag-harvest? Opo. Pag nilagay niyo po na maliit pa, after 18 days, malaki na yun. Malaki na po, ma'am. Mabilis kasi, mabilis lumaki. Usually po, ilan po kilo ang na... Yung pag nakakahulit, yung isa, mahigit 2 kilo, isang kalating kilo yung isa. Isa lang yun, malaki ganito. Inalam din namin kung paano nila napapataba ang mga alimango. Pinapakain naman po namin, yung kumukuha kami sa labas ng tuway, yan ang pinakakain namin. Kami po, ma'am, nung una, meron kami pondo, eco-wave, yun. Yung kami kumukuha ng punan, pati mga materialis doon na rin nagagawa yung proposal. Kami na rin ang bumibili yung alimango. 18 days, pinapataba lang namin. Depende kasi sa laki ng alimango.
Ganito ang buhay ng mga crab trapper. Hindi madali, pero pinipilit itawid ang buong maghapon na maging produktibo. Dahil kung wala silang gagawin, wala silang makakain. Maya-maya, unti-unti na umagos ang tubig at tumaas matapos ang mahigit kalahating oras. Naghanda na ang ilang crab trapper at nasaksihan namin kung paano sila nanghuhuli ng kanilang ikinabubuhay. Madalas, nagtatago ang mga alimango sa ilalim ng puno ng mga bakawan. Dahil walang katiyakan minsan kung may mahuhuli sila at may maibebenta, malaking bagay para sa kanila ang lawa at binhi. Nagtulong-tulong ang mga membro para makapagawa ng mga taniman. Dito na namin ginanap ang aming pananim para isa lang duty namin. Kasi pag doon pa kami sa ibang lugar, magdadalawang duty namin. Araw-gabi may duty dito. May request pa kami na magkakaroon kami dito ng tilapia, tapos bangus. Ngayon, kulang na lang sa amin kasi nasira pa kasi yung git namin. Pero may proposal na kami, gagawa na po. Kung papalarin, lalakihin pa namin yan, lalagdagan mayroon ito po. Yan. Dahil sa proyektong lawa at binhi, tiyak na kahit walang huling alimango, may maiuuwi silang ulam na gulay sa kanilang mga tahanan. Masustansya na, libre pa. Yung Project Lawa namin noong 2024, naka-harvest kami noon. Marami kaming harvest noon, ma'am. Nakabili kami ng baboy, nakapag-share out kami ng mga 10,000 siguro, ma'am. Tapos, kunyari ngayon, mag-harvest kami. Maghati-hatian namin yun, maliban pa sa pundo namin na i-share out. Kasi malaking tulong talaga yung Project Lawa, ma'am. Ang ginawa ng mga membro ko habang wala pa nadating yung seeds namin sa pichay, nagtanim muna sila pang ulam-ulam. Kumbaga, nakapag-harvest na sila pero pang ulam pa lang. Nagtanim sila ng pipino, okra, talong, sitaw, patola, at may mga pasibol din na pechay. Ito na ang kanilang pangalawang planting season. Katulad ng dati, yung iba, pinaghati-hatian namin pang ulam ba. The implementation of Lawa at Binhi is covering the entire 42 barangays ng municipality. So we are into one barangay, one product. Yung sa Crab Trappers Association, which is for Barangay Paypayon, is sa Pechay family sila. Kaya makikita niyo po yung mga pananim nila is lahat Pechay. Sa ibang barangay, ibang variety naman din po. Ang seeds at fertilizers po is galing sa opisina ng agriculture. Pati na yung technology, tinuturuan namin sila. Kailangan ninyong i-timing yung cropping para maging healthy yung pananim nila. Here in Oras, we believe on the people empowerment. Kasi ang lahat ng ito eventually will become an income-generating project ng organization. So pag nakita namin na kaya na nila, little by little, we will detach from them. Until such time na maging kaya nilang maging independent. Napapaligiran ng mga mangrove trees ang Oras River. At dito napili ng mga benepisyaryo ng lawa at binhi para magpalaki ng mga alimango at magtanim para sa proyektong lawa at binhi. Nakakatuwang kahit napapaligiran sila ng tubig, ay nakapaglaan sila ng lugar para sa kanilang mga tanim na gulay. Nakakatulong din ito na maibsan ang init sa paligid na dulot ng climate change. Kaya naman nagpahayag sila ng pasasalamat sa Department of Social Welfare and Development dahil napili silang bigyan ng ganitong proyekto. Ang masasabi ko lang, maganda na tinatulungan kami dito at palaging may bumibisita sa amin, DSWD,
DA, yung nagpasimuno dito sa aming proyekto. Nagpapasalamat ang buong asosasyon sa DSWD, MSWD at sa LGU. Tulad kala sa UMAS, kala Sir Cesar, lahat ng mga nasa opisina ng MSWD, DSWD, nagpapasalamat ang Crab Trappers. Malaking tulong po. Nagpapasalamat po ako, ma'am, kasi yung tulong niyo mo, maraming natutulungan. Tsaka may aral din sa amin, ma'am. Pang araw-araw namin, di na kami bumibili ng pang-ulam, nandyan na. Nakabinta pa kami, may pagkain pa kami. Nilibot namin ang buong gulayan. Presko ang lugar dito. Mapapansin din na may malasakit ang mga benepisyaryo sa kapaligiran. Recyclable materials ang ginamit nila para paglagyan ng mga binhi at pagtaniman ng mga gulay. Samantala, isang tambakan naman ng basura sa Barangay Mabuhay sa Oras ang na-repurpose. Naging kapaki-pakinabang ang dating tambakan para bigyan ang mga residente dito ng seguridad sa pagkain. Sigurado ring magiging malusog ang mga tanim na gulay dito dahil sa mga mineral at sustansyang makukuha dulot ng mga nabubulok na bagay. Tinawag nila itong Hafeland o Haven for Food and Environment. Hango ito sa salitang waray-waray na hapilan na ang ibig sabihin ay tambakan ng basura. So upon knowing, ma'am, na ang LGU Oras is one of the beneficiaries of Project Lawa and Binhi, we take it honestly as a challenge and as a responsibility. Challenge in the sense na how are we going to convince our beneficiaries na maging progressive po ang program na ito. So for the Lawa, we featured po ang Hafeland located at Barangay Mabuhay, Oras, Eastern Samar. Doon po sa Hafeland is nag-harvest na ang ating mga beneficiaries for their daily consumption needs. At the same time, if may excess po, is for commercial use na nagiging source din po ng extra income nila. Mula sa isang masalimuot na lugar, napaganda nila ito at ginawang mas kapaki-pakinabang. Patuloy ang DSWD sa pagbibigay ng suporta sa mga benepisyaryo sa kasulok-sulukang probinsya upang magkaroon sila ng siguradong mapagkukunan ng pagkain, kasama ang lawa at binhi. Tunay na mapapasabi ka ng Happyland! Alimango man ang inaalagaan ng asosasyon dito sa Barangay Paypayon, Bayan ng Oras, Eastern Samar, hindi sila nag-utak alimango sa pakikisama sa kanilang kapwa. Sa halip na hilahin ng isa't isa pababa, ginawa nilang hagdan ang oportunidad na naibibigay ng mga programa ng pamahalaan upang umangat ang estado ng kanilang buhay. Sikapin sana natin na makita ang pag-asa sa tulong ng bawat isa. Naway nabigyan po namin kayong muli ng aral at inspirasyon sa naging kwento ng mga crab trapper ng Eastern Samar. Ako po si Vanessa Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.